Okay, tuloy po tayo sa page 176 sa ating manual. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Yun po ang growth force na pag-aaralan natin ngayon. Pinag-aaralan natin noon, briefly. Ngayon, pag-aaralan natin ng mabuti. Ano kayang ibig sabihin ng term na ito? Samantalahin ang bawat pagkakataon. Merong mga pangkaraniwan pastor, pag may pagkakataon, medyo ginagamit nila. At kuminsan, meron ibang pagkakataon, hindi nila napapansin. Tapos, pag may negatibong nangyayari, tinitiis nila yung negatibo hanggang nakalipas. Yan ang pangkaraniwan. Meron din ibang pastor na talagang marunong. Ang ginagawa nila, kapag may pagkakataon, lalong ginagamit to the maximum potential. Lahat na pwedeng maging pakinabang, sinasadya nila mangyayari. Tapos, sadyang hinahanap nila ang iba pang pagkakataon at lalong ginagamit din. Tapos, pag may negatibong nangyayari, hindi lang tinitiis, kundi meron silang karunungan para ibaliktad yung masamang nangyayari para maging pakinabang din. Para ayusin, para galawin, para kausapin ng tao, para yung puwersa na yan, hindi nakakasira, kundi nakakatulong. Yun po ang samantalahin ang bawat pagkakataon. Makikita natin ang mga halimbawa mamaya at pag-usapan natin kung paano pwedeng gawin sa inyong church. Ngayon, itong prinsipyo, samantalahin ang bawat pagkakataon, palagay ko, kayong lahat ginagamit na to some extent. Siguro ginagamit ng konti o marami. Pero ngayon, sadyain, pag-aaralan natin ng mabuti para lalong gamitin natin. Siguro hindi pa familiar sa term na ito, samantalahin ang bawat pagkakataon. Pero yung prinsipyo, ginagawa na at lalong gagawin pa natin. Itong growth force na ito ito ang pinakamadaling mauunawaan sa lahat ng mga growth force. At ito rin ay madaling gawin kung minsan. Kung minsan mahirap gawin. Pero sa maraming pagkakataon, madaling gawin. At makakatulong ng malaking malaki kapag makikita natin ang lahat ng pagkakataon at lalong gagamitin. So yun pong pag-aaralan natin ngayong araw. Meron pong illustrations dito po sa page 176. Illustrations tungkol sa prinsipyong ito or growth force na ito. Itong mga illustrations ay galing sa pang-araw-araw na buhay. So itong growth force, malaking tulong sa iglesia, malaking tulong din po sa pang-araw-araw na buhay. Nung natuto ako ng prinsipyong ito, ginagamit ko lagi sa maraming pagkakataon. So, pag-aaralan natin ito ang mga illustrations, mostly from nature, at makikita natin kung paano magagamit natin ito sa pang-araw-araw na buhay. At kapag mauunawaan natin itong illustrations from pang-araw-araw na buhay, lalo mauunawaan natin kung paano natin gagamitin sa iglesia. Yung unang illustration ay surfing. Kung minsan, meron alon na malaki. Yung alon na malaki, pwedeng gumawa ng malaking pinsala. Malaking problema yung puwersa ng alon. Pero sa iba, yung alon ay hindi problema, kundi kagalakan nila. Yung alon ay hindi makakasira, kundi sila ay sumasakay sa alon, yung mga surfers. So, imbis na makakasira, yan ang magiging, doon sila sumasakay. Yan ang magiging libangan, o yan ang magiging ehersisyo nila, kagalakan nila. So dito, makikita natin yung mga surfers. Yung lalaki dyan sa bandang kanan, yan ang bunso ko. Yung matanda na sa kaliwa, di ko alam kung kilala ninyo siya. So yun po ang samantalahin, yung puwersa ng alon. Tapos yung basura. Yung basura, napakalaking problema. Kahit saan, basura, problema. Malaking problema ng bayan. Pero sa iba,
Yung basura ay hanap buhay. Kayamanan, samantalahin ang pagkakataon. Hindi problema, kundi kayamanan sa kanila ang basura. Ang isa pang illustration na wala dito sa ating notes ay yung sitwasyon natin ng mga OFWs. Dahil sa kalagayan ng ating ekonomiya, marami tayong kababayan ay punta sa ibang bansa para magtrabaho. Ayaw natin yan. Ayaw natin maghiwalay sila sa pamilya. Sana maayos ang sweldo at dito sila magtatagal. So ayaw natin yan. Masama yan. Ngunit, meron din pagkakataon. Dahil maraming Pilipino ay pumupunta sa ibang bansa at marami sa kanila ay Kristiyano, pwede sila ay magiging missionary. Maraming Pilipino gusto maging missionary, kulang sa support, financial support, para maging missionary. Pero marami sa kanila ay humahayo na, pumupunta na sa ibang bansa, binabayaran pa, sinisweldohan pa. Samantalahin ang pagkakataon. Pwede silang maging missionary at marami na ang gumagawa. At maraming magagandang kwento. Siguro narinig ninyo yung ngayon famous na kwento tungkol sa isang Pilipina, interior decorator for the king. Di ko sasabihin ng bansa. Siya naging interior decorator sa isang hari. Tapos nakilala niya yung mga royal ladies in the royal family. At nakita ng babae, mabait at marunong itong interior decorator at nagtiwala sila sa kanya, siya ay naging advisor nila at nakikinig nila sa kanya. Nababahagi ng gospel, very open sila in a closed country. Tapos yung mga payo niya tungkol sa pagtakbo ng bansa, nakikinig sila sa pamamagitan ng isang OFW. Ngayon, kung meron kayong OFWs sa inyong iglesia, samantalahin ang pagkakataon. Marami tayong trainings and resources ngayon. Isa, itong magandang libro, A Higher Purpose for Your Overseas Job by Robert Claro. Ang inyong OFWs, pwedeng basahin nila ito magiging training sa kanila kung paano gagamitin nila ang pagkakataon for the gospel. Another, Worker to Witness by Jojo Manzano. Maganda din. Para yung overseas worker, magiging witness na, magiging missionary na. So, masama na may mga umaalis dahil sa ekonomiya, ngunit, samantalahin ang pagkakataon. Pwede po sa inyong iglesia. Illustration lang yan ng prinsipyo, samantalahin ang bawat pagkakataon. Isa pang pagkakataon po, o isa pang illustration, ay yung solar heating. Marami nagsabi, mainit. Mainit dito sa amin. Marami nagreklamo, mainit. At mainit talaga. Pero ang iba, ginagamit nila ang init para magkaroon ng solar heating. Samantalahin ang pagkakataon. Kung nakapunta kayo sa Lake Caliraya at kung nakaligo kayo doon, ang sarap ng ligo from the solar heating. Samantalahin ang pagkakataon. Another illustration po ay yung hangin o yung windmills. Yung hangin, pwedeng gumawa ng malaking sira. Pag may bagyo, malakas ang hangin. Pero yung hangin, pwede din itap. Pwersa din yan, pwede din samantalahin. Sa ibang lugar, gumagawa sila ng windmills, umiikot yung windmill at yan ang nagde-generate ng kuryente. So, imbis na nakakasira, nakakatulong. Samantalahin ang pagkakataon. So, yung po ang mga illustrations from nature at buhay, pang araw-araw na buhay, kung paano natin gagamitin itong prinsipyo, samantalahin ang bawat pagkakataon. Ngayon, paano natin gagamitin sa church? Ayan ang pag-usapan natin ngayon. Makakatulong din ng malaki. So meron na case study dito po sa page 177, case study of the Jesus film. Pinag-aralan natin ito sandali sa meeting number 5, 2 months ago. So itong prinsipyo, samantalahin ang bawat pagkakataon, dinaanan natin ng mabilis.
Pero ngayon, ang araw na ito, mag-focus tayo dito lang para makuha natin itong prinsipyo talaga para makatulong na malaki sa ating iglesia. So itong case study ng Jesus Film, uulitin natin ngayon, i-review natin ngayon at mag-focus tayo dito. Palagay ko, lalong ma-appreciate natin itong case study at prinsipyo ngayon. So ngayon, review natin yung case study of the Jesus Film.